Papasok tayong muli sa pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kabanalan ng Sabat ng ating Panginoon. Bagaman ito ay hindi basta tinatanggap ng karamihan sa mga Kristiyano, titignan natin ang banal na kasulatan kung ano ang kahulugan ng kaniyang Sabat. At ang pag-aaralan natin ngayon ay mula sa libro ni Ezekiel, chapter 20, verse 12 and verse 20. Kaya ganito ang kanyang pagkakasabi. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Titingnan natin at uunawain natin kung gaano kahalaga ang Sabat ng ating Panginoong Diyos. Mula pa sa simula, sinabi niya na ito ay Sabat nga niya, aking Sabat. Ngayon, dumating ang panahon na ibinigay niya. Kanino niya ibinigay? Sabi niya, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila. So, kanila, marami. Kanila. Ang aking mga Sabat. Kung mapapansin natin, ang Sabat talaga is capital letter. Ito nangangahulugan na matatag ito, pag-aari ng Panginoon, na hinding-hindi pwedeng baguhin. At sabi niya, bilang isang tanda. So, dito ngayon, ang kaniyang Sabat ay ibinigay niyang tanda sa kanila. Sino sila? Yung tumatanggap sa kaniyang Sabat. Yun yung sinasabi niya na upang malaman. So yung tumatanggap sa kaniyang Sabat, tanda niya sa kanila at sila ay malalaman nila. Sabi niya, kanilang malaman na ako ang Panginoon. So sa pamagitan ng Sabat, malalaman ng kanyang binigyan kung sino ang nagbigay na Panginoon. At ang Panginoong nagbigay sa kanila ng Sabat, siya rin ang nagpapabanal sa kanila. Sinong kanila? Yung mga tumanggap dito. Yung mga sumasampalataya na tumanggap dito. Napakahalaga ang kaniyang Sabat dahil ang Sabat ay hindi lamang iingatan na tatanggapin na walang kabuluhan. Ngunit papasok tayo mamaya sa lalong malalim na kahulugan ng kaniyang Sabat. Lilipat tayo dito sa verse 20. Ang sabi niya, inyong ingatang banal. So, dito, binibilin niya na iingatang banal. Inyong, yung mga pinagbigyan niya at yung mga tumanggap. Ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda. Inulit niya uli, tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. So sa pamamagitan ng Sabat, malalaman natin ang ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng Sabat, ito ang ibinigay niyang tanda sa atin. Tanda ng ano? So, ibalik natin dito. Verse 12. Ito ay maliwanag niyang sinasabi na tanda. Kung pag-uusapan natin ang tanda, ito ay tanda ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. Tanda ng pagtanggap natin sa Kanya. Tanda ng kaligtasan natin ito. Tanda ng pagtanggap natin
sa mga bagay na kanyang ibibigay o ipamamana sa lahat ng mga tumanggap sa kanya. So ito ngayon ay napakaganda at napakahalaga. Dahil maaari nating sabihin dahil din sa kasulatan na ito ay tanda ng pakikipamayan natin sa langit. Tanda ng kaligtasan ito, yung kanyang Sabat. Dahil walang kabuluhan ang tanda kung walang pangangailangan sa tanda. Kaya nga may tanda. At ang Sabat, ito ang tanda ng Panginoon sa kaniyang mga tao, sa kaniyang iglesia mismo. At nakakapanlumo nga lamang sapagkat ang tanda ng Diyos na ibinigay niya sa mga tao, wala nang ibang tumanggap at nag-iingat, kundi isa na lamang ang nag-iingat ngayon. Ito ang Seventh-day Adventist. Wala nang iba. Kaya napakapalad ang mga Seventh-day Adventist dahil sa Sabat na tanda ng Panginoon, makikilala natin at masisiguro natin na ang Seventh-day Adventist ang ililigtas ng Panginoon. Ito ang kanyang iglesia, tanging iglesia niya ito na may tanda. Ngayon, kung tayo ay hindi kaanib sa Seventh-day Adventist Church o yung mga hindi kaanib sa Seventh-day Adventist, no? At sinasabi din nila na nasa kanila ang kaligtasan, kailangang tanggapin nila ito. Dahil walang kabuluhan yung kanilang pananampalataya kung walang tanda. Kahit sa mga pag-aari ng mga tao, kahit sa mga lupa, may tanda ang lupa sa pag-aari ng may-ari. May land title na sinasabi, tanda ng kanyang pag-aari. At ang Panginoon, hindi naman niya basta pinababayaan lang yung mga tao na hindi nagbigay ng tanda. Kaya nga sabi niya, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So napakaliwanag na ang Sabat, tanda ito ng pagpapakabanal. No? Ang Panginoon ang nagpapabanal sa isang tao na pumapasok sa araw ng Sabat. Kasi nga ang Sabat ay banal na araw at sino mang tao na papasok dito, tatanggap sa kanyang Sabat, dito pinababanal ito ng ating Panginoong Diyos. Dahil may relasyon na sila sa Kanya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ang Sabat na maunawaan ng bawat sumasampalataya upang ang kanilang pagsampalataya ay may kabuluhan nga. Pag nawala ito sa isang sumasampalataya, ano ang katibayan na siya ay tatanggap ng biyaya ng Panginoon na nagpapabanal sa Kanya? Ang pagtanggap ng Sabat nangangahulugan na pagtanggap sa Panginoon mismo. At ang pagtanggap sa Sabat, ito ay tanda ng pagtanggap sa Panginoon. May tanda. Ito, ang tanda ay kinakailangan at napakahalaga. Tanda ito na kaanib tayo sa iglesia ng ating Panginoong Hesus na binili niya sa kanyang sariling dugo. At sino man ang tumanggap sa Sabat ng Panginoon, kaanib siya o kabilang siya sa iglesia ng Panginoon na kinubos niya sa kanyang sariling dugo. So itong aral natin na ito ay napakahalaga dahil sa dalawang teksto na ating tinalakay, ipinapaliwanag talaga niya at napakapalad ang Seventh-day Adventist dahil siya lamang ang mayroong ganito, Sabat, na tanda ng Panginoon. Tanda ng pagpapabanal ng Panginoon sa kanila. Kaya kung sino man sa inyo ngayon ang makarinig sa aral na ito na hindi pa tumatanggap dito, tanggapin niyo ang Sabat ng ating Panginoon
upang magkaroon kayo ng tanda ng inyong kaligtasan, tanda ng inyong pakikipamayan sa langit, tanda na kayo ay magiging anak ng Diyos at tagapagmana ng mga bagay sa langit na bayan magpasa walang hanggan. Napakagandang aral natin ito at palawakin ninyo sa inyong kaisipan upang maunawaan ninyong mabuti ang kahalagan ng sabat ng Panginoon na ibinigay niya sa kaniyang bayan upang tayo naman ay tumanggap ng kaniyang biyaya na kaligtasan upang tayo makipamayan sa kanya sa langit na bayan magpakailan-kailanman. Ito ang aking dalangin sa Panginoon para sa ating lahat. Magandang oras.